We say yes to Christ, we say no to evil. Ngayon ay papasok tayo sa unang linggo ng Kwaresma at sinisimulan din natin dito sa Archdiocese of Manila ang ating programa na Claimed for Christ, a Lenten Baptismal Catechesis. Ito ay alinsunod sa tawag ng CBCP ngayong pagdiriwang ng 500 Years of Christianity na paigtingin ang ating paghuhubog o formation natin bilang mga binyagan, na maisabuhay natin lalo ang ating buhay Kristiyano at misyon bilang mga Katoliko. Ang ebanghelyo natin ngayong unang linggo ay tungkol sa temptation of Jesus in the wilderness. Si Jesus ay sinubok ni Satanas sa ilang. Makikita natin na si Jesus ay nanatiling matibay sa kanyang paninindigan. I will say yes to God and no to evil. Sa gitna ng lahat ng panunukso at pagpapahirap, nanatiling matatag si Jesus. Yes to God, no to evil. Pagkatapos ng 40 araw sa disyerto, lalong tumibay ang kanyang pagtugon sa misyon ng Diyos. Sa pagdiriwang natin ng sakramento ng binyag, isa ito sa mga pangunahing ritual na ginagawa. Tinatawag natin na mga pangako ng binyag o baptismal promises. We renounce Satan and we profess our faith in God. Tatanungin ang bibinyagan o kung sanggol pa ang bibinyagan ang mga magulang at mga ninong at ninang. Itinatakwil ba ninyo si Satanas, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga pang-aakit, at tutugon ng, opo, itinatakwil namin. Tatanungin din naman sila, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama, kay Jesus, sa Espiritu Santo? At tutugon din sila, opo, sumasampalataya kami. Mahalaga ang ritual na ito sa binyag dahil nakaugat ang binyag sa pananampalataya. Sabi ni Jesus sa mga alagad, ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. At ang pagsagot natin sa mga katanungan ay pagpapahayag at pagsasabi natin na, oo, naniniwala at nananampalataya ako kay Jesus. Sabi nga ni San Pablo, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Subalit tandaan natin na ito ay hindi lamang binibigkas o sinasabi bilang isang ritual na dapat gawin, kundi kapag sinabi natin ito, dapat ay bumubukal sa puso at sinasabi natin with conviction. Kaya kasama ng pagpapahayag natin ng pagsampalataya sa Diyos ay ang ating pagtalikod naman kay Satanas at sa paggawa ng kasamaan. Pinapaalala nito sa atin na ang binyag ay hindi lamang ritual na dapat pagdaanan, kundi isang tunay na metanoia, conversion, pagbabagong buhay. Pagtalikod sa masama, pagsunod sa kabutihan. No to Satan, yes to God. Hindi lamang sa salita, kundi sa buhay at gawa. Kaya ang ating yes to God and no to Satan ay dapat gawin din natin sa totoong buhay natin. Yes to the culture of life, no to the culture of death. Yes sa katotohanan at totoong impormasyon, no sa fake news. Yes to good governance, no to corrupt and self-serving leaders. Yes to justice and compassion, no to human rights violation. Yes to dialogue and peace, no to war and violence. Yes to ecological conversion, no to environmental abuse. Noong bininyagan tayo, biniyayaan tayo ng simula ng ating pananampalataya. Pero pagkatapos ng binyag, dapat yung simula na ibinigay
ay dapat payabungin at palaguin natin. Mangyayari ito sa loob ng pamilya at pamayanan. Magtulungan po tayo para lagi tayong maging tapat sa pangako ng binyag. Let us always teach one another, help one another, remind one another that we promised God that we will say no to evil and yes always to God. Ngayong 500 years of Christianity, balikan natin ang pangako natin sa binyag. We give our yes to Christ. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin sa ikalawang linggo ng Kwaresma ay ang pagbabagong anyo ni Jesucristo o ang Transfiguration. Narinig natin ang mga pananalitang nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. Naalala ko tuloy ang napakaraming commercial sa mga sabong panlaba. Pansinin ninyo, dito sa mga commercial na ito, may isang bida na may maputing damit, pero biglang nadumihan, namantsahan, naputikan ang kanyang malinis na damit. Ano nangyari sa ating bida? Naging malungkot, matamlay, gustong magtago, at nahihiya makipaglaro o makisalamuha sa kanyang mga kaibigan. At dito papasok ang kanyang magulang, na siyang maglalaban ng maruming damit, lalabhan, patutuyuin, plaplansyahin, at isusuot sa ating bida ang puting-puting damit. Ano ang mangyayari sa ating bida? Babalik ang kanyang sigla at saya dahil maputi na muli ang kanyang damit. Parang istorya yan sa Book of Genesis chapter 3. Si Adan at si Eva, masayang-masaya, pero nung nagkasala sila, sila ay nadumihan, sila ay naputikan, naging marumi ang dating malinis na budhi ni Adan at ni Eva. Kaano ginawa nila? Nagtago sila dahil hiyang-hiya sila. Dumating ang Panginoon, hinahanap sila, ngunit sila ay nagtatago dahil sa kanilang karumihan. Naintindihan to ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay dinamitan sila ng leather garments para mawala ang kanilang kahihiyan. At darating ang araw na sila ay dadamitan muli ng kalinisang dating taglay nila. At ito nga ay nangyari nung hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos upang maging tao tulad natin, upang lahat tayo ay mabalik sa atin ang dignidad ng pagiging mga anak ng Diyos. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, put on Christ. Isuot natin si Kristo. Sa ritual nga ng sakramento ng binyag, sinusuotan ang bibinyagan ng puting damit. O dalawang importanteng elemento ito, sinusuotan at ang puting damit. Pag sinuotan, ibig sabihin, we're becoming from an old creation to a new creation. Dati tayong marumi, old creation, at tayo ngayon ay nalilinis. We are made into a new creation by the grace of Christ. Puting damit, we are given clean robes of innocence. Binibigyan tayo ng malinis na damit ng kadalisayan o purity. At ito ang outward sign of our Christian dignity. Kaya nga ang obligasyon natin ay
panatiliin nating malinis ang ating buhay hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. What does it mean to put on Christ? Naalala niyo sa kanta nating We Give Our Yes? Ito yung mga values na in-emphasize natin. Mercy, compassion, justice, and peace. How do we live mercy? We live mercy through forgiveness. Yung nagbibigay tayo o di kay humingi tayo ng kapatawaran sa isa't isa. We live compassion sa pamamagitan ng ating service o pagtulong, lalong-lalo na sa mga kapwa na according to Pope Francis ay nasa edges ng society. We live justice through respect, sa pamamagitan ng pagbibigay respeto sa bawat isa dahil ang bawat isang tao ay made in the image and likeness of God. And then we live peace by our solidarity, ang pagiging isang pamilya ng Diyos, and this is achieved through dialogue. Mercy, compassion, justice, and peace. Mga kapatid, sa pagsasariwa natin ng binyag, sana maging bahagi na ng ating kultura bilang mga Katolikong Pinoy ang pagsusuot ng puting damit, lalong-lalo na kapag nagsisimba o di kaya birthday o kaya baptismal day natin. At kapag nagsusuot tayo, sabihin natin sa ating sarili, I am putting on Christ. Sinusuot ko si Kristo. His mercy, His compassion, His justice, and His peace. Ito kasi ang outward sign of our Christian dignity. At sana yung mga makakita sa atin habang tayo papunta sa simbahan, masasabi nilang, ayun o, tignan mo, isa siyang binyagang Katoliko. Amen. Noong unang siglo ng simbahan, ayon sa isang bersyon ng Traditio Apostolica, humaharap sa kanluran ang binibinyagan. Kanluran, sapagkat dito lumulubog ang araw, sumasagisag sa kadiliman at kasamaan. Dudura ang binibinyagan sa dilim bilang pagtatakwil kay Satanas. Tila sinasabi niya kay Satanas, tapos na ang lahat sa atin. Tatalikod siya, tunay ngang metanoia at haharap sa silangan, kung saan naman sumisikat ang araw. Sabi ni San Ambrosio, tititigan ng binibinyagan si Kristo. Matapos nito, lulusong at lulublob ang binibinyagan sa tubig. Sa kanyang paglusong at paglublob, umaanib at nahuhubog ang binibinyagan sa pagkamatay at paglilibing kay Kristo. Kaya nga ang binyag ay libingan ng simbahan, the tomb of the church. Namamatay at inililibing tayo kasama ni Kristo sa binyag. Aahon naman mula sa tubig ang binibinyagan upang kasama ni Kristo'y nabubuhay na muli. Bagong buhay ang dulot ng binyag. Kaya nga ang binyag ay sinapupunan din ng simbahan. Sinapupunan at libingan, womb and tomb.
Ayon sa panalangin ng pagbabasbas ng tubig ng binyag, ang tubig na ito ay tulad ng tubig ng sangnilikha na nilukuban ng Espiritu, the Spirit hovering over the waters of creation. Kaya nga't ang binyag ay binyag sa tubig at Espiritu Santo. Tulad din ng tubig ng baha nung panahon ni Noah na nagtapos sa pamamayani ng kasamaan at nagpasimula ng bagong henerasyon ng kabutihan. Tulad din ito ng tubig ng dagat na pula na nahawi upang makalaya sa pagkaalipin ng mga Israelita. Kasi sa binyag, pinalalaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at naglalakbay tayo patungo sa lupang pangako ng biyaya ng Diyos. Ang tubig ng binyag tulad din ng tubig na umagos mula sa tagiliran ni Jesus, sapagkat ang bawat binyagan ay nagiging kaanib ni Jesus. Kung paanong ang tubig sa pang-araw-araw na buhay ay nakakabuhay, naglilinis, nakakamatay din. Gayon din po ang tubig ng binyag. Mumabaling tayo sa ating pananagutan sa mundong ating tahanan, sa kapaligiran na yaman at pananagutan nating lahat. Kung paanong sa Ebanghelyo, dinalisay ni Jesus ang templo, dinadalisay din tayo ng tubig ng binyag. At tungkulin natin bilang mga katiwala ng sangnilikha na pangalagaan at sikaping dalisayin ang mundo nating tahanan. Ayon po sa Katisismo ng Simbahang Katoliko, ang pangangalaga sa ating kapaligiran ay pagpapahayag ng malasakit natin sa isa't isa at sa mga susunod na henerasyon upang matiyak ang maayos na kalidad ng buhay para sa lahat. May mga kapatid tayong kapuspalad na wala man lamang malinis na tubig na mainom. Sa akses sa malinis na tubig pa lamang ay ipinapakita na ang matingkad at humihiyaw na kawalang pagkakapantay-pantay sa mundo. Hinahamon tayo bilang mga anak ng Diyos na makiisa sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, katarungan at kapayapaan para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sa tubig ng binyag, naging mga anak tayo ng Diyos, kaya nga't magkakapatid tayo at may pananagutan sa isa't isa. Sa tubig ng binyag, namatay tayo, inilibing, muling nabuhay kasama ni Kristo. Ito rin ang kwento at patutunguhan ng ating mga buhay. Sa pagdiriwang po ng sakramento ng binyag, marami tayong ginagamit na mga tanda at kilos upang ipahiwatig at ipaalam sa mga binibinyagan kung ano ang bunga ng binyag. At pagkatapos na mabuhusan o ilublob sa tubig ang binibinyagan, isa sa malaking tanda na ginagamit natin ay ang pagpapahid ng langis. Kung bata ang binibinyagan, ay sa bumbunan ng binibinyagan
At ganun din naman kung matanda ang binibinyagan ay pinapahiran ng balalangis. Ang banalalangis po na ginagamit natin sa binyag ay nagpapahiwatig ng isang bunga ng binyag. At ang ipinahihiwatig at ang ipinamamala sa ating bunga ng binyag sa pagpapahid ng langis ay ang karangalan ng mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis na makikita natin sa Biblia na simula pa lang ng matandang tipan o ng lumang tipan ay ginagamit na ang langis upang ipakilala na ang taong pinapahiran ng langis ay hinihirang ng Diyos, pinipili ng Diyos, at pinagiging banal ng Diyos. Ang mga propeta, ang mga hari, at ang mga pantas na hinihirang ng Diyos ay pinapahiran ng langis. Makita natin yan kay David sa lumang tipan na kung saan siya ay pinahiran ng langis na nagpapahiwatig ng paghirang ng Diyos. At ito ay nagpapahiwatig ng karangalan kung ano ang hinihirang ng Diyos. Ang hinihirang ng Diyos ay mayroong misyon para sa kanyang bayan. Kaya't ang pagpapahid ng langis at ang langis ay isang tanda, hindi lamang ngayon kung hindi noon pa man ay nakaugat na sa Biblia. At ito ay ginagamit din natin at ito ay napasaloob sa pagdiriwang ng binyag simula pa ng unang siglo ng Kristyanismo upang ipahiwatig kung ano ang nangyari sa bininyagan kay Kristo Jesus. Dahil tayo ay nabinyagan kay Kristo Jesus, tayo ay minarapat na makibahagi kay Kristo, siya na hinirang ng Diyos. Kaya't ang tawag natin sa Kanya ay Kristo. Ang salitang Kristo ay titulo o pamagat na ang ibig sabihin ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos. Ito ang salitang Kristo. Ang salitang Kristo ay pamagat. Hindi ito ang pangalan. Ang pangalan niya ay Jesus. At ang Kristo ay nagpapahiwatig o ibig sabihin ay hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos. Kaya't si Kristo ang pinili ng Diyos. At paano? Sapagkat siya ay pinahiran ng langis ng Espiritu Santo. At ito'y makikita natin sa kanyang karanasan sa pagbibinyag ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Nang bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na sa anyong kalapati, ay narinig natin ang tinig ng Ama na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang kinalulugdan ko. Pakinggan ninyo siya." Kaya't siya ang pinili ng Diyos. Siya ang anak. At ito ang karangalan ni Jesus. At siya ang ating sinusundan. At sa pamamagitan niya sa binyag, tayong lahat ay pinaging dapat na makibahagi sa kanyang buhay bilang pari, hari, at propeta. Si Jesus ang hinirang ng Diyos na hari. At paano pinakita sa atin ni Jesus ang pagiging hari? Sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagkamatay sa krus. Siya ang hari na naglilingkod sa atin, naghugas ng paa ng kanyang mga apostoles bilang tanda na ang nauuna at ang namumuno ay dapat na mahuli at ang namumuno ay dapat na tagapaglingkod ng kanyang bayan. Ito si Kristong Hari, naglilingkod at naglilingkod hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan sa pagbibigay niya ng kanyang buhay sa atin. Siya ang propeta sapagkat sa kanyang buhay ipinahayag niya ang mabuting balita, nagpagaling ng may sakit, nagpatawad ng mga may makasalanan, nagbigay ng pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Siya ang propeta ng Diyos. Sa kanyang buhay nakita natin na ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita at ang kanyang buhay ay magkatugma at magkakaisa. Siya ang propeta ng Diyos. Sa kanyang sinasabi, nagyayari at nagagawa.
kapag sinabi niyang pinatatawad ang iyong kasalanan, pinatatawad at pinanauuli ang buhay natin sa Diyos. Kapag sinabi niyang gumaling ka, gumagaling ang kanyang pinagagaling. Ang salita at ang gawa ay nagkaugma kay Kristo Jesus. Siya ang propeta at siya ang pari, sapagkat sa kanya nakikita natin ang katuparan ng tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi na hayop ang iniaalay. Ang inialay ni Jesus ay ang kanyang sarili, ang pinakamahalimuyak na handog sa Diyos at ang kaaya-ayang handog ng pagsamba sa Diyos, ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay. Si Kristo, pinahiran, hinirang ng Diyos at pinili ng Diyos, ang hari sa kanyang paglilingkod, ang propeta sapagkat siya ang katunayan ng salita ng Diyos, at ang pari na nag-alay ng kanyang buhay bilang tunay na pagsamba sa Diyos. Sa binyag, sapagkat tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus, at naging katulad tayo't kawangis ni Jesus, kaya tayo'y pinapahiran din ng langis. At ang langis na ito'y nagpapahiwatig ng ating pakikiisa kay Kristo bilang pari, hari at propeta. Isang katangian po ng langis ay ito'y nagbibigay ng lakas. Kapag tayo ay o ang isang sundalo o ang isang makikipagtunggali noong mga unang siglo o nung matandang panahon pa, kapag sila'y makikipagtunggali, inihahanda nila ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa kanilang katawan upang, halimbawa, sila ay makikipagtunggali sa mga hayop o kaya sa kalaban. Ang kanilang mga kasukasuan ay pinagiging malakas ng langis, kaya't sila'y pinaghahanda sa pagtutunggalian. Ganon din sa binyag, pinapahiran ng langis ang bininyagan sapagkat pinalalakas ang bininyagan upang tunay na mamuhay at makipagtunggali sa kasamaan sa pagiging saksi ni Jesus bilang pari, hari at propeta sa kapanahunan natin ngayon. Isa ding katangian ng langis na ginagamit natin sa binyag at ang tawag natin dito ay krisma, nanggaling sa salitang Kristo. Ay ibig sabihin, pinahiran, hinirang, at pinili ng Diyos. Krisma, isa pong katangian ng langis na ginagamit natin ay ito'y mahalimuyak. Mayroong pabango na inilalagay po sa langis na ginagamit natin sa krisma na tinatawag nating krisma. Sapagkat makikita ninyo, sabi sa atin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 2, sinasabi niya sa atin na ang lahat ng niligtas ng Diyos ay mahalimuyak na amoy ng ni Kristo na nagbibigay ng pag-asa tungo sa kaligtasan. Tayo ang mahalimuyak na amoy ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bunga ng binyag. Kaya't ang langis na ipinapahid sa bininyagan ay umaalimuyak at umaamoy na mabango sapagkat ang bininyagan kay Kristo dahil sa biyaya ng Diyos at ng buhay ng Diyos sa atin ay humahalimuyak at nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga iniligtas kay Kristo Jesus. Karangalan ng Diyos ang ipinahihiwatig sa atin ng langis, at ang langis na ito nagpapahiwatig ng lakas galing sa Espiritu Santo na pinalalakas at binibigyan ng lakas ang bawat bininyagan. Ito din ang amoy ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kaaya-ayang buhay at pagsaksi kay Kristo Jesus sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin. Ang langis, sa pamamagitan ng langis, ng krisma, tayong lahat kay Kristo Jesus ay pari, hari, at propeta, sumasaksi at nagbibigay larawan kay Kristo Jesus
sa kapanahunan natin ngayon. Kayo at ako, pinahiran ng langis, pinili ng Diyos kay Kristo Jesus. Isa po sa dala-dala natin sa binyag ay ang kandila. Yan po isang element na ating naiuugnay sa binyag. At ang kandila po ay liniliwanagan pagkatapos na ang baby ay mabinyagan. Yan po ay hawak-hawak ng nanay, ng tatay, o kaya ng isang ninong o isang ninang. Kung ang bata po o ang tao na bibinyagan ay malaki na, siya na mismong hahawak ng kandila. Kaya dapat isa lang po ang kandila na ginagamit sa binyag. Hindi yung lahat ay may hawak ng kandila. At maganda po sana na ang kandila ay medyo malaki-laki naman. At kung may decoration, may decoration. No, tulad na may cruise yung kandila. Kasi espesyal na kandila yan. Ang ilaw nito ay galing sa Easter candle. Kaya katabi po ng baptismal font ay ang Easter candle. Sapagkat ang Easter candle ay sumasagisag kay Kristo bilang liwanag ng mundo. At sinabi din ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ang liwanag ng mundo. Kaya kinukuha natin ang ating liwanag sa liwanag na si Kristo. He is the source of the light that we bring out to the others. At ang liwanag na yan ay tanda ng ating pananampalataya. Tanda ng ating tagumpay sa kadiliman ng kasamaan na kinuha natin kay Jesus. At maganda sana na kandila na ginamit sa binyag ay nakatago at iyan ay gagamitin din sa kumpil. Yan din yung kandila na gagamitin sa First Communion. At yan din po yung kandila na gagamitin sa kasal. Kaya ang baptismal candle ay naging tanda ng paglalakbay ng tao sa kanyang buhay Kristiyano. Siya ay bininyagan na simula siyang isinilang sa buhay ni Kristo at sa kanyang paglalakbay, yan po'y paalaala na patuloy na lumiliwanag ang kanyang ilaw sa mundo. The candle gives light by shedding its wax. It is connected with what Jesus said in the gospel, that the seeds gives life by being buried into the ground, in a way by dying. Ang isang binhi, ang isang buto na nakatago lang sa plastic, nakalagay sa refrigerator, manatiling mag-isa. Pero kapag yan ay itinapon sa lupa, inilibing sa lupa, diyan po nagkakaroon ng bagong tanim na magbibigay ng marami pang mga buto, marami pang mga binhi. Ganun din po ang liwanag
ng Kristiyano. Ang liwanag ng kandila. Nakabibigay siya ng liwanag ang kandila kapag siya'y nauupos. Kinakain siya ng liwanag na kanyang ibinibigay. In dying, life is given. Ganun din ang Kristiyano. Tayo'y nagbibigay ng buhay sa ating sariling pagsisikap. Nagsisikap tayong magpakabuti. Nagsisikap tayong isabuhay ang pananampalataya. Nagsisikap tayong tanggapin ang grasya ng Diyos na maging malapit kay Jesus. At ang pagsisikap is a form of dying to ourselves so that we may give life, so that we may give light. Kaya yan po yung hamon din ng kandila para sa atin. Sana po ang liwanag na tinanggap natin kay Kristo ay manatili. Kaya yan po ang sagisag ng liwanag ng kandila na dala-dala natin sa binyag. Tayo'y nakatanggap na ng buhay ni Kristo, isabuhay natin ito. Ang liwanag ni Kristo ay tinanggap na natin. Sana magliwanag tayo sa mundo. Kahit na nag-iisang liwanag lamang yan, yan po'y nakikita ng marami at nagbibigay ng tuwa, nagbibigay ng galak, nagbibigay ng direksyon sa maraming nakakakita ng liwanag na yan, na walang iba kundi liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng buhay ng Kristiyano.